I'm excited to preach because today we're down on the last installment po ng ating series Deeper, Cultivating a Deeper Hunger for God. So if you have your Bibles with you, let's open it to Philippians chapter 3, verses 10 to 11. Let's all stand. Let's read the Word of God. Philippians 3, 10 to 11. Basahin po natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3, go. That I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being conformed to His death, if by any means I may attain to the resurrection from the dead. Pinagpala na po yung salita ng Panginoon, and ang aking pong title sa last na mensahe natin sa series na ito is Staying Hungry for Christ. Amen. Can you say that with me? Staying hungry for Christ. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa sa atin. Salamat po sa ating worship team. Once again, it's a beautiful Sunday morning. Pwede po ba nating ngitian ang katabi natin? Amen. At sabihin mong nagagalak ako, ikaw ang katabi ko ngayon. Hallelujah. Napakabilis po ng panahon at ilang araw na lang po ay April na, no? At bago natin mapansin, mamaya niyan ay bare months na. Amen. So, bagalan muna natin ang panahon, ang oras. No? At sino po dito so far ay na-enjoy po niya yung ating series? Amen. Salamat po doon sa 10 na nag-amen. Hallelujah. Sino po dito, may nangyari naman sa buhay mo sa pamamagitan ng series na ito? No? I hope po na hindi lang po tayo basta nakikinig. It's good that you are here, you're present every Sunday. Knowledge is good, but application is better. Amen. Paringgan mo naman yung katabi mo, sabi mo, Amen. Hindi lang po tayo nagsa-stock up nagsa-stock ng knowledge, but we want to be doers of the Word of God. Yun po yung sabi ni James. Not just be hearers, but we need to be doers of the Word of God. So let's go to our message po, Staying Hungry for Christ. Philippians chapter 3 po, no? Ito po yung sinulat ni Apostle Paul. This was written by Apostle Paul. He was writing to the Philippians, and he was expressing his deep, relentless desire to know Christ in an ever-growing way. No? Ito pong sinulat ni Apostol Pablo ay nagpapakita po siya ng malalim na naisin na gusto niya pa pong kilalanin ang Diyos. Hindi lang basta nakilala, come on, hello? Marami po sa atin, I don't know if you are a new believer, maybe some of you are 5, 10, 15 years, 20 years na as a Christian, at yung iba po sa atin ay nag-stop na sa pagkilala sa Panginoon. Si Pablo po, ibahin natin siya. Gusto niyang makilala ang Diyos in an ever-growing way. At kung titingnan po natin, itong verse na Psalm or Philippians 3:10 to 11 ay part po ito of a larger passage from verse 7 papunta pong 14. Na kung babasahin niyo po ang inyong mga Bible, this is where Paul contrasts his former life. Ano po ba yung former life ni Pablo? No? Former life ni Pablo ay talaga pong isa po siyang Pariseo. No? At makikita po natin na pag sinabing Pariseo ay talaga pong napaka-religious ng mga taong ito. They really know the law. Tama po ba? Pero iba po ang perspective ni Pablo bago niya makilala si Kristo. Amen. Lahat po ng katanyagan at karunungan ng mundo na kino-compare niya ay nandun siya sa side na yon. Tama po ba? So kino-contrast niya po yung former life niya where he was trusting in religious achievements niya with his present naman po na pursuit. Look at this.
Ito po yung context ng Philippians chapter 3. This is part of the larger context, 7 to 14. Paul was addressing this, comparing, contrasting his former life, where he was trusting in religious achievements, with his present pursuit. Ano yung present pursuit niya? It is an intimate, experiential knowledge of Christ. Before, may knowledge siya, alam niya. Pero yung present niya po, nakalalagayan ngayon, he doesn't want to stay dun sa knowledge na alam niya lang, but he really wants to experience Christ more and more. Come on, say more and more. So, ngayon pong umaga, if I can sort of unpack ito pong portion ng testimony ni Paul into 4 separate thoughts, I believe what Paul is saying is that Apostle Paul hungers to know Christ more deeply. He hungers to live for Christ more dynamically. Pangatlo po, he hungers to suffer for Christ more dependently. And lastly po, ultimately, ang nais po ng ni Pablo is to hunger, no? Nag-hunger po siya for Christ more desirously. So pag-usapan po natin, unpack po natin itong Philippians 3:10 to 11. First, Paul hungers to know Christ more deeply. Sabi po ni Pablo, that I may know Him. Sabi niya, that I may know Him. If you would notice it, this is a personal hunger. Can you say that with me? Personal hunger. Hindi po sinasabi ni Pablo, he isn't saying, I want the church in Philippi to know Christ. Hindi niya sinasabi na I want my friends to know Him. This isn't someone saying, I want my husband or my wife or my children to know Him. Pero hindi po masama yung mga yun eh. Okay po na makilala ng pamilya ko, makilala ng church in Philippi. Hindi po masama yun. Pero napaka-personal, sabi niya, I want to know Him. Grabe, ito nagsasalitang to si Pablo, ha? Hindi to baguhan, hindi to walang alam. Yung iba po sa atin, maybe one of your favorite, alam mo yun, Bible character is Paul. Tama, yung iba po sa atin, bilib na bilib kay Pablo. Pero itong taong to na kinabibiliban po natin, yung taong to na almost kalahati po ng New Testament ay sinulat niya. Pastor, ba't sinasabi ni Pablo yon? Hindi po ba na kilala niya na yung Panginoon? Yes. I do believe Paul already knows God. And everybody who comes to faith, they come into a personal knowledge of Christ as Lord and Savior. Tama po ba? But dito po sa sinabi ni Pablong ito, Paul isn't talking about his salvation, but he's talking about an ongoing transformation. Hello? Ongoing. Ang ganda po ng word na ongoing transformation. Ang ganda po ng sabi ni Warren Wiersbe, becoming a Christian isn't the end of your Christian experience, it's the beginning. Wow. Come on! Tinan mo yung katabi mo, tulog na ata. Tapikin mo. Hello? Becoming a Christian isn't the end of your Christian experience. Simula pa lang po ito. Kaya ang tanong ko sa bawat isa sa atin, kamusta kaya ngayon ang Christian experience natin? Okay mo, Pastor. Okay mo naman. Tanong mo yung katabi mo. Come on. Can you ask your neighbor? How's your Christian experience so far? Tanungin mo, come on. Kamusta yung karanasan mo bilang Kristiyano? Boring ba? Hello? Amen. At itong sinasabi po ni Pablo that I want to know Christ,
I believe this has to do with hunger and appetite. At para po kay Pablo, for Paul, what he tasted so far of Christ, if I can say, it has only whetted his appetite for more. Yung naranasan na niya, nakita niya na, yung na-experience niya sa Panginoon, ay yun po ay mas lalong nagpagana pa kay Apostol Pablo na kilalanin pa at lumalim pa sa Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. Come on. Come on, hallelujah. Palakpakan mo si Lord. Come on. Tingnan niyo po. Kaya nga po napakaganda po na series ender ito, na bago natin iwan itong series about deeper, we will stay hungry for Christ. Amen. Hindi po dapat paatras ang ating Christian experience. Hindi po dapat paboring ang ating Christian experience. Hindi dapat habang tumatagal ka, mas lalo mo niyang guguyod yung bitis mo. Pastor, nakita ko na yan eh. Wala namang bago, 5-10 years, kalwa ko ng Kristiyano. Alaya pa pining masiglang pastor, ayan, natsuna ako Kenny eh. I mean, di ba po, parang, kamusta yung experience natin? Before, joyful ka, before, excited ka, but I'm not talking about before, I'm talking about now. How's your Christian experience now? May gigil pa ba? May excitement pa bang pumunta sa church to congregate, to worship the Lord? Nasaan na? Hello? We know that verse, taste and see that the Lord is good. But for all of us who have tasted Him, kamusta na ngayon? Maapoy ka pa rin ba? Same pa rin ba yung passion mo? Hallelujah. Kayo na pong sumagot niyan. Dahil kay Pablo, again, what he tasted so far of Christ has only whetted his appetite for more. Mas lalo lang siyang gumana, mas lalo lang siyang, alam mo yun, mas lalo lang tumindi yung appetite niya na kilalanin pa si Kristo. Again, it's a personal hunger. And notice, he writes that it's a personal hunger, I may know Him. At ang Greek word po ng know, no? The Greek word for know is ginosko, applies deep, personal, and experiential knowledge rather than just intellectual awareness. Come on. And this is my challenge. I want to steer your heart ngayong umaga. Na ang kaalaman kay Kristo ay hindi lang po basta dapat dito yan. Our relationship with God, Christianity is not just, come on, hindi lang intellectual yan. Kilala ko yung Panginoon, alam ko yung nangyari sa Kanya, okay, He's been resurrected from the dead. Hindi lang po yun natatapos na malaman natin. But to know, dapat po mag-graduate tayo doon sa intellectual na awareness papunta po sa experiential. Hello? Tanungin mo yung katabi mo, nararanasan mo ba si Kristo sa buhay mo? At kung nararanasan po natin ay dapat the more pa po tayong nauuhaw, nagugutom. Let's learn this morning from Paul's experience, from Paul's testimony, that he wasn't content. Look at this. Come on, lahat po ng mata dito. He wasn't content. Paul wasn't content with past experiences. So tayo, tigilan na natin yung, it's good, naranasan natin yun in the past. Good for you. You have sought the Lord before. You have experienced to be on fire for Jesus. That's good. But again, what about now? Hello?
Grabe si Paul. He wanted to continually know Christ more. Anong sinasabi ni Pablo to? That when Paul writes dito po that he wants to know Christ, what he's saying is that he wants to know Christ more deeply, more intimately, more personally. I want to pause for a while doon po sa personally. Because sometimes kung di po tayo talagang seeker, we just go with the flow corporately. Alam niyo, yun yung problema minsan. We just go with the flow. When everybody raises their hands, you just raise your hands, you just sing or what. Pero kailan naging personal sa iyo yung relationship mo kay Lord? Kailan naging personal? Hello? Ito yung gusto ni Pablo. Not just facts about Christ, but he wants to personally commune with Christ, to walk with Christ, to be led by his shepherd and Savior. Nais niyang maranasan yon. Ayaw niya lang basahin yung Bible niya. He doesn't just simply want to read the Bible. He wants to experience what he is reading. Gusto niyang lakaran yung karanasan na yon. Ganun kauhaw si Pablo. Gising pa po ba tayo? Sana po yan yung ma-stir up sa atin. That's number one. Number two, let's unpack it. Paul hungers to live for Christ more dynamically. Gusto niyang mamuhay para kay Kristo. Grabe, no? Si Pablo na nakita naman natin paano siya ka-ready na i-risk yung buhay niya para sa gospel. Alam natin yung testimony ni Pablo. Ilang beses po siyang na-shipwreck. Tama po ba? Ilang beses siya nakaranas ng betrayal, na-persecute, binugbog, kinulong, lahat pong yan ay naranasan po ni Paul. But still, dito pa rin makikita mo, he hungers to live for Christ more dynamically. Sabi sa verse 10, that I may know Him and the power of His resurrection. The word power po is dunamin, from which we get our word na dynamite, or dynamo, or dynamic, no? Yun po galing yung salitang power. Pero, hindi po ba, pastor? Ba't sinasabi ni Pablo yung power, di ba? Nararanasan niya na patuloy yung life-changing resurrection ng power ng Diyos sa kanya? Yes. At alam ko, yung iba po sa atin dito, you already have experienced yung life-changing resurrection power ng Diyos. Tama po ba? Nung tayo po tinanggap natin si Kristo sa buhay natin, at our conversion to Christ through faith alone, yung spirit po natin ay talaga pong sa power ng Diyos. Tayo po ay nakaranas ng dynamic power ng Diyos from darkness to light. Naranasan po natin yun nung tinanggap natin si Kristo. We were brought into the kingdom of life. Before salvation, we're considered dead to sin, dead in sin and trespass. But praise God, God quickened us. And literally, He made us alive in Christ. And He raises us to live life in the resurrected Christ. Pero alam niyo po, gusto ko pong tingnan natin dito, yes, naranasan na po natin yung resurrection power ng Panginoon, but I'm here to tell you, church, that's only the beginning. Si Pablo po, he was so hungry for that same resurrecting power to course through his life. Naranasan niya, I do believe, on his way to Damascus, when he accepted Jesus, na-meet niya yung Panginoon sa Damascus, grabe yung nangyaring, naranasan niya yung dynamic power ng Panginoon. At naranasan niya po to kahit na may persecution, na natili po siyang matibay. Pero sabi niya, kahit nararanasan niya na, gusto ko pa rin maranasan hanggang dulo. Sa buong course ng buhay ko.
Gusto kong mamuhay na nararanasan yung same resurrecting power ng Diyos. One author called this living life plugged in. Yung buhay, ano po yung itsura ng buhay na nakakaranas ng resurrecting power ng Panginoon? Just imagine parang kang appliance na kahit anong ganda mo, kung hindi ka nakasaksak sa power, sa source ng power ay walang mangyayari sa'yo. Ganyan po dinisign ng Panginoon yung mga buhay natin. Come on. Apart from Him, we can do nothing. Apart from the dynamic power of God in our lives, we can do nothing. We need to live life plugged in. I'm here to tell you, church, we will never have resurrection power on our own. We can't even manufacture it. We can't manipulate it. We can control it. We can even turn it on or off. Wala tayong power on our own. It isn't generated by us. It is God's power. God's power revealed to us and demonstrated through us. And Paul was so hungry to live his power, to live his life by that power. Ang sarap pong imaginein nung buhay na yon. Imagine living a life that is plugged in sa power ng Diyos. Wow! For some time, just imagine that. Imaginein mo ano yung epekto nung dynamic resurrecting power ng Diyos na nagwo-work sa buhay mo. Tama po ba? Gusto ko pong apply to practically in our life, no? Na sometimes pag nafe-feel po natin, we feel that we are stuck. Pag hindi po feeling natin hindi nagpo-progress yung buhay po natin. Naniniwala ko, it's not because of external obstacles. But the problem is an internal disconnection from God's power. Gising pa po ba tayo? May internal na problema, hindi tayo naka-plugged in sa power ng Diyos. We need to examine our relationship with God and identify what might be obstructing His power. This is not a question if may power or wala. Merong power eh. God is always at work. Pero dun sa power ng Diyos sa buhay natin, tingnan natin, baka may nag-o-obstruct. Is it doubt? Is it sin? Fear? Ano po yung nag-o-obstruct sa buhay natin? Is it distraction or what? Or it might be laziness, disobedience, callousness, or selfishness. Kaya bakit po nandyan ang power ni Lord pero parang nababara dahil sa mga bagay na yan? Tingnan po natin. Alam nyo, parang yung isang hose na nakasaksak sa source ng tubig, sa gripo. At kahit anong on mo, minsan walang lumalabas kasi sometimes may naka-kink, may anong tawag nun? Anong kink? Parang nakabuhol. Tama? Minsan parang nakabuhol. Naranasan nyo na po yun. No? Penabiting hose mo, maka-on naman. Ba't wala lumalabas? Ayun pala, may buhol. Minsan sa buhay natin ganyan, may power eh. Nandyan yung power ng Panginoon. Pero kailangan nating i-examine yung buhay natin. Ano yung bumabara dun sa power ng Diyos? Baka may kasalanan. Baka may kailangan ayusin. Gising pa po ba tayo? By the grace of God, let's remove whatever hinders His power from flowing freely. And I'm here to encourage you, church. Alam niyo po ba that the resurrection power of God, it means living in light of the fact that God has given us the power to live out His commands. Yun ang power ng Diyos. Hello? Ang ibig sabihin din po ng resurrection power ng Diyos, tutulungan ka ng power na yon
na maisapamuhay mo at magawa mo anumang inuutos ng Diyos na gawin mo. Palakpakan po natin yung Panginoon. Come on. Come on. Sige po, malakas na palakpak. Yan yung resurrection power ng Diyos. Aren't you glad? One of my favorite verses in the Bible, Philippians 2:13, for God is at work, giving you the desire and the power to do what pleases Him. So kung tutuusin, if God calls us to a specific, alam mo yun, assignment, is also responsible. Nakaragahan ka ng power to do that. Para wala po ni isa sa atin ang may excuse. This is not a question ng power ng Diyos. Present yung power niya sa atin. That resurrection power will equip us, will enable us, it will make us bold and strong and courageous. Kung ganun palang may resurrection power, ano pang hinihintay natin? Yung buhay mo parang, imagine mo yung isang napakagandang Ferrari na nakapark lang sa garaheng, naaalikabukan. Hindi makapunta sa isang lugar kahit sobrang bilis. Hindi makaandar or nakastock lang po siya. Anong ganda nun? He's not living His purpose. Same as with us. God did not call you to be stagnant. Hindi ka tinawag ng Panginoon to just attend church, to spectate, to observe. No! I have a good news for you this morning. Ano man yung pinapagawa ng Panginoon sa'yo, come on, available po yung power niya, come on, yung boldness, yung tapang, ano man po ang kailangan mo sa assignment ng Diyos. Pinrovide niya na eh. You just need to respond and say yes. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen po ba? So lahat po ng sinabi kong yon, Paul hungered for more of it. He hungered to obediently demonstrate the power of Christ within him, to face the life of, the conscious, intimate awareness that the stone has been rolled away and Jesus Christ is alive in us and through us. Imagine yon, the same power, sabi ng Bible, the same power that raised Jesus from the dead. Grabing power yon. Imagine, sin and death and the big stone, hindi po nilang na-keep si Jesus doon sa libingan niya. Yung power na dynamic na yun ang sumabog na bumuhay kay Jesus. Grabe. Kung may resurrection power pala tayo, ba't tayo upo ng upo lamang dyan? Anong ginagawa mo bilang Kristiyano? Nagpapapogi, nagpapaganda, nagpapakyut? Hello? Ano yan, label lang? Para sinuot mo lang na t-shirt? Christian ako? If God is at work in us, ba't di nating i-advance ang kingdom ng Panginoon one person at a time? Kung at work pala yung resurrection power ng Panginoon, naniniwala po ako, hindi man kamukhang-kamukha ng ginawa ni Apostol Pablo, pero may specific na assignment na pinapagawa ang Panginoon sa'yo. Palakpakan po natin si Lord. Come on! Grabe po yung power na ito. Ready po ba tayong gawin ang pinapagawa ng Panginoon? If we fully understand ito pong word na ito, yung resurrection power, tingnan niyo yung kagutuman ni Pablo dito. Sabi niya, from first hanggang finish line, gusto niya lumakad doon sa resurrection power ng Diyos. No wonder, kahit anong gusto nilang pabagsakin at patumbahin itong apostol na to, nakakulong na nga eh. Imagine that.
He was in the prison, he was in prison, at sabi niya, some people may think that, yes, I am in chains, but the gospel is unchained. Pinipigilan si Pablo. Grabe kasi ayaw papigil ang taong to Na shipwreck na, pinagbabato na, pinagpapalo na, kinulong na. Sabi niya, kulong nyo na yan para matahimik yung taong yan. Pero nung habang kinukulong siya, may mga nagpapalitan na Roman guards. Na habang siya nakakulong ay talagang hindi niya hinayaan. Or I may say, even during the time that Paul is in prison, the resurrection power of Christ in him ay nagwo-work pa rin. To the point na yung mga nagpapalitan ng mga Roman guards ay nasesharean niya ng gospel. Palakpakan po natin yung Panginoon. Ayun, nakakulong na yun, nakakapag-share ng gospel. Yung katabi mo, malaya, wala pang na-share ni isa. Ay, sorry po, bato-bato sa langit. Meron naman pala tayong resurrection power. Anong ginagawa natin? Hello? Tama po ba? Gising pa po ba tayo? Pangatlo po, if we want to live for Christ more dynamically, we need to be willing and prepared to carry a cross. Number 3, Paul hungers to suffer with Christ more dependently. He's willing to suffer. Sad to say, a lot of people, nominal Christians. Yung sad part po, many wants only the blessing. They want a prosperous life. They want this and that. And when it comes to suffering, kayo na dyan, pastor, kaya nyo na yan. May mga ibang gusto, sige, kaya nyo na yan, pero ako, hello? Sabi po ni Dietrich Bonhoeffer, when Christ calls a man, He bids him come and die. Pag tinawag daw po tayo ni Kristo, tinatawag niya tayo sa isang imbitasyon na halika, mamatay ka kasama ko. Sarap pa talaga yan sa tarpaulin sa labas. Halika, pumasok ka, mamatay ka kasama ni Kristo. I don't think if we can invite more people to come. Mukhang nakakatawa, but if we will really dig deep, that's the main reason po. Yan po yung pinaka-core ng Christianity. We will also carry our own crosses. Kung gusto mo si Kristo, sabi nga nila, hindi pwedeng naisin mo lang yung langit na hindi mo ninanais din ang krus. Sabi po dyan sa verse 10, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being conformed to His death. Wow, look at that. The fellowship of His suffering. Here's that word, fellowship, koinonia. We know this word. We love this word, fellowship. Sa atin yung fellowship means mangan. Uy, fellowship tamo. Yan yung gusto mo Yung Kristiyano fellowship, ibig sabihin, magkape tamo, mangan tamo. Yun yung sa atin Fellowship, yun yung tingin natin sa fellowship. But hindi po ito yung fellowship na sinasabi po ni Apostol Pablo.
This is fellowship, but it is a fellowship of sufferings. And who would ever want to join that fellowship? Ang hina ng amen nyo ngayon. Sino kayang gustong sumama dun sa fellowship ng sufferings? Hindi kayo na mo. Anong suffering? Buri ko pamangan. Gusto ko pagkain. Fellowship tayo. Pero si Pablo, I may know him in the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings. Paul isn't talking about fellowshipping around a casserole, but fellowshipping around a cross. Alam niyo po ba that Christ-likeness leads to and through Calvary? Kailangan nating maintindihan yung pinaka-purpose po dito na tayo po ay, alam mo yon, lahat po from start na tayo napanganak, itong journey natin to Christianity is a journey towards Christ-likeness. Maging kawangis mo lalo si Jesus. Hello? It leads to, papunta doon at sa pamamagitan po ng Calvary, ng krus. So grabe po ang lalim ng gustong sabihin ni Pablo dito that he hungers for the fellowship of the Redeemer and others who know Him and suffer. Na malinaw po sinasabi po ng Bible na kung ikaw ay tagasunod ni Kristo, ay dapat po you will also share in His sufferings. Gising po tayo, lahat ng mata dito. Ito po yung Kristyanismo. Hindi puro blessing, hindi puro material, prosperity, increase. Lord, gusto kong mag-increase ang kwarta ko ba ngayon? Kwarta. Come to me, Lord. I come to me. Money, 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 money. Wala pong masama dyan. Alam nyo, kasama naman yan sa blessing ng Panginoon. But as we go deep, we now understand that we need to seek first His kingdom, His righteousness, and all these things shall be added unto us. Dinadagdag lang yan ng Diyos. Ba't pilit mong hahabulin yung dinadagdag na lang nga sa'yo eh? Bonus na lang nga, reward na lang nga yan eh. Baligtad po tayo pag ganon. Gising pa po ba tayo? So nais ni Pablo na makipag-fellowship. Grabe. Nung nakaraan po, hindi ko man matapos panoorin yung video. But I think 3 weeks ago, or hindi ko alam, wala pa po atang isang buwan, kung saan nabalitaan na, ay nabalita po that there were thousands of Christians na pinatay, pinugutan sa Syria. And some of them nandun sa truck, naka-video. Parang pinako man sila na nakaluhod. Hindi ko kayang panoorin. Those people, they are ready to die for the sake of Christ. They're even willing to give their lives to Jesus. And sometimes tayo, ayaw lang nating mahirapan na nakabisa. Come on! We just know this sa ulo lang eh. I love you, Jesus. I love you, Lord. I'm a follower of Jesus. But when things get tough, hindi ka na makita. Pag may mga bagay lang na hindi ka komportable, ayaw mo na. Is this true Christianity?
Pero yung mga examples ng mga early martyrs, they're willing to die. They're willing to give their lives. Yung iba sa kanila, sinusunog. Pinapakain sa leon. Para lang po, i-deny nila si Jesus. But here we are. We are so comfortable. What happened to Christianity now? Most Christians, they want Christ. Christ without suffering. They want Christ with comfort. I don't think hindi po natin naiintindihan ang Kristyanismo. Hindi natin naiintindihan na sa pamamagitan ng suffering, doon ka lalong minomold ng Panginoon to be like Him. It is through suffering. It is through the cross na nagiging kamukha mo si Jesus. Kaya huwag mong takasan. Huwag kang mag-shortcut. Huwag mong sukuan. Huwag kang umayaw basta-basta. Kasi kung tatapusin mo yan, you will carry your cross. I will make sure that after that, you will be more like Him. Palakpakan po natin yung Panginoon. Maging ready po tayo. Itong taon ng increase, hindi lang to basta increase. Matindi po ang taong ito. I'm not saying this for you to be fearful. Meron po talagang mga sufferings na mangyayari. But the good news is that suffering for Christ is suffering with Christ. Ito po yung good news na pag ikaw ay magsasuffer para kay Kristo, ikaw ay nagsasuffer kasama mo si Kristo. Hindi ka niya iiwan. I remember the story of Shadrach, Meshach, and Abednego while they were on the flames, na sila'y sinusunog. Nakita po natin kung paano sila sinamahan ng Diyos. I'm here to encourage somebody who's walking faithfully, enduring yung persecution. God knows. Keep on. God knows the pain of betrayal. God knows the pain ng mga pinagdadaanan mong hirap. Yes, yun po yung sagot. Nararanasan mo yan dahil kay Kristo. Pero mas masarap na maranasan na po natin yan para kay Kristo dahil po may promise ang Panginoon. Umiiyak ka man ngayon. I'm telling you, kahit matapos ang kwento mo sa lupa na umiiyak ka, pagdating sa langit, sabi ng salita ng Panginoon, He will wipe every tears from your eyes. Papahirin ng Diyos yung mga luhang yan. At pag nakasama na natin si Jesus sa langit, wala nang paghihirap, wala nang luha, wala nang lungkot, wala nang anxiety, wala nang depression, wala nang panic attacks, wala ka nang dapat bayaran. Kaya kung doon rin tayo papunta, doon rin tayo nakatingin,
pagbutihin na natin ang pagbubuhat ng krus natin para kay Kristo. Come on, palakpakan po natin yung Panginoon. Come on. Church, you are not alone. At marami pa rin po in this world who haven't bowed their knee to Baal. Hindi ka nag-iisa na tumatayo para kay Kristo. Maraming Kristiyano ang tumatayo pa rin para kay Kristo. You are not alone. But furthermore, you are not on your own. Tandaan po natin ito. And I love how Paul writes this verse. We will notice po yung order na nakikita, kung babasahin po natin doon, di ba? Balikan po natin yung text, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His suffering. The order is, the power of His resurrection precedes the fellowship of His sufferings. Di po ba kayo natutuwa na good news yon? Na unang binanggit, na una muna yung resurrection power ng Diyos bago yung fellowship ng suffering. Ang sarap na makita at maintindihan natin na bago ka dumaan nga dun sa suffering, nandun na nga available yung resurrection power ng Diyos. It is His power. Yun ang rason bakit makakapag-endure ka. Yun ang rason ng power ng Diyos. Kaya po, balikan po natin yun. Kaya ganito na lang natin naintindihan, bakit sinasabi ni Pablo, nais kong lumakad, maranasan yung resurrection power. Because you will not be able to handle the fellowship of suffering unless you are walking in the power of the resurrection. Gusto mong malakaran? Gusto mong mag-suffer para kay Kristo? Lumakad ka muna sa resurrection power niya. Ang suffering po is never the end goal for the believer. Huwag niyo pong isipin na ito yung end goal. Dito pala matatapos yung buhay natin. Puro kahirapan, hindi po. Hindi po yan. We need to trust doon sa ultimate plan ng Diyos sa buhay po natin. Kagaya po ni Jesus, nasabi ng Hebrews 12, for the joy set before Him, He endured the cross. The reason na nakapag-endure siya, there's a joy set before Him. Kung alam mo at naintindihan mo na meron din pong joy set before us, we can endure this by the grace of God. Ang sikreto po, we need to be plugged in. We need to be dependent sa Panginoon. Being plugged in and dependent sa Diyos, it allows us to press on. Kaya ang hirap po kung di tayo lumalakad sa resurrection power ng Panginoon. No wonder there are a lot of Christians na nabubuwag pag dumating ang persecution at kahirapan at anumang pong problema sa buhay nila because they were not plugged in. Di po sila naka-plug doon sa source ng power. And lastly, number 4, dito po ako matatapos. Si Pablo po, he hungers to seek Christ more desiriously. If by any means, tingnan po natin sa verse 11, if by any means, I may attain to the resurrection from the dead. Ano pong meaning ni Pablo dito that I may attain to the resurrection of the dead? Ang ibig sabihin lang po ni Pablo dito, he would be with Christ forever. Ito pong sinasabi na express ni Pablo ay hindi po to uncertainty. It's not uncertainty on his future in heaven, but is simply acknowledging that he doesn't know the route by which God will bring him to the finish line. Ito po yung sinasabi niya dito. Yes, alam niya yung magiging ending niya, pero hindi niya alam yung details. Paano ba siya maa-assure
Hanggang doon sa last minute, kung paano, kailan, yun po yung minimin niya dito. Gising pa po ba tayo? Parang sinasabi po ni Pablo dito, he doesn't know the details or the timing. But eventually, Paul effectively writes, sabi niya, that his suffering will take him to a resurrection from among the dead. And he is looking forward to making it through the final lap. Ang ibig sabihin po nito, he'll be in the immediate, alam mo yon, he's looking forward, kaya yung mga sulat po ni Pablo, he is parang nakakaranas siya ng, he's being torn to be with to suffer for Christ and to be with Christ. That's why in some of his writings, nasasabi po ni Pablo na to be present with the Lord or to be absent in the body is to be present with the Lord. Bakit niya na sinusulat yan na ang kamatayan ay what? Ano sabi niya? To live is Christ and to die is gain. Yung pong tono ng pagsusulat niyang yan, malapit na siya sa kanyang kamatayan, natutorn na rin po siya na gusto niya nang makasama si Kristo. Sa kahuli-hulian, na nandun na siya sa immediate and face-to-face presence ni Jesus. Excited na siya actually eh. Wala siyang takot sa bukas niya eh. He's excited to be in the immediate and face-to-face presence of Jesus Christ, the one that he hungered to love and live and obey all these years ng buhay niya. So church, this is Paul's abiding hunger na makikita po natin. He had tasted Christ and he wanted more of the same. Hindi po makaget over si Pablo doon sa naranasan niya. And like the psalmist, he would invite us all the more to taste and see that the Lord is good. Iwan ko po sa inyo ang mga tanong na to para mapagbulay-bulayan natin. Church, what are you hungry for? And how hungry are you? Ano po kaya? Si Jesus po ba? Yung pinagmumulan ng gutom na yan? At gaano tayo kagutom? Have you identified what is in your life that dampens your hunger for Christ? Mag-assess po tayo, ano po kaya yung nasa buhay natin na posibleng nag-o-obstruct din sa power ng Diyos? Ano po kaya yung nasa buhay natin na pwede pong papaalis ng appetite natin para kay Kristo? In other words, what robs your affection for Christ? Kung nawawala na yung pag-ibig mo kay Kristo, baka po may nakita ka ng ibang iniibig mo. Kung nawawala na po tayo ng oras para kay Kristo, baka meron na tayong ibang pinaglalaanan ng oras natin. Nandiyan pa po ba tayo? What unplugs you from godly desire and godly living? Doubt ba yan? Sin ba yan? Tayo na po yung sasagot niyan. At willing po ba tayo? Will you surround yourself with those things that stir up hunger or hunger pangs for God? Gusto niyo pong manumbalik yung kauhawan, kagutuman na yan? You hung around hungry people. You need to learn to hang around with hungry people. Kung ang kasama mo sa church, ang lagi mong dinidikitan at kausap, mga gutom kay Kristo, magugutom ka rin. Hello. Dikitan mo yung mga taong yan. Maghanap ka ng kasama. Hindi baka increase yung tao, napasama ka dun sa mga tumatapos ng Netflix, ng K-drama, anong ka na. Hindi si Jesus pinag-uusapan, anong episode ka na, anong bago. Ayan, matatapos yung taon mo yan,
Koreana ka na. Koreano ka na. Hello. Parang may mga tinatamaan atang mga Koreano at Koreana dito sa loob. And lastly, will you stay away from those things that move you away from the table of His presence and power? I-assess po natin sa buhay po natin kung ano yung mga bagay na yan, na imbes na tayo po ay mag-spend time sa lamesa ng Diyos, baka mas nakakapag-spend time tayo sa lamesa ng mundo. Kaya pag oras ng kumain sa lamesa ng Diyos, wala ka ng gana. Your relationship with God will never be dynamic if your relationship with His Word, una, is casual. Pumalik po tayo sa salita ng Panginoon. If your obedience to Him is partial, hello? Hello? Hindi po tayo tinatawag ng Panginoon para sundin lamang, makinig, patapos na po ako, ayusin na po natin yung upo natin, punasan na po yung mga muta natin. Hello? Hindi tayo tinawag ng Panginoon para mag-obey lamang. Pag sinabing obedience, sundin natin buo yung pinapagawa ng Panginoon. Hindi tayo mamimili kung anong gusto nating sundin. Because partial obedience is still disobedience. Again, if you want your relationship with God na maging dynamic, or with God will never be dynamic if your communication with Him is occasional. Sana po, i-prioritize natin ngayong taon, mag-increase yung oras ng pagpe-pray mo at pakikipag-usap natin sa Panginoon. Mag-increase yung pagluhod natin at pagsisik natin sa mukha ng Diyos. So let's end in this. Let's stay hungry for Christ. Manatili po tayong gutom kay Kristo. At ready po tayong gawin lahat. Iwasan natin ang lahat ng pwede pong alis ng gutom nating iyon.